Welcome back to our podcast. So, Live to the Full with David. and Jo. Okay, so since dun sa poll sa Spotify, ang nanalo na topic is finances over weddings. So, yun yung Yes. pag-uusapan natin for this episode, finances. Disclaimer lang ulit na we're not financial guru or experts and we're not here to teach you anything. Prescriptive. So gusto lang namin siyang pag-usapan kasi alam namin kung gaano ka-importante to sa buhay nating lahat. Siyempre, 'di ba? Kahit sino naman. And most importantly sa amin as Christians, napakalaking aspect ng buhay Kristiyano for us affected by how we handle our finances. So, bibigyan talaga namin siya ng importansya sa podcast na ito. Yeah. Tsaka as always, ganun pa rin na any topic that we have or we share dito sa hindi siya as if ganito rin dapat gawin nyo. Own discernment pa rin siya. Pero rest assured, syempre, the reason why we're sharing yung experiences namin is we know that it could be helpful sa We hope that can majority. be helpful to anyone of age group, single professional or married ka man or medyo mas bata pa, high school, ganyan. Maybe you can learn from this. So, hati namin yung finance topic namin into two Two parts. para lang din hindi sabog-sabog. Yung pag-usapan namin for part 1 is focusing on finances or how we handled our finances while we were single. Single professional. Nung mas bata pa kami, in short. Tapos sa part 2 na yung as a married couple. How we handled our finances as single professionals. Sino mauna? Sige, ikaw na muna. Okay, sige. Kung paano natin nag-spend ng money nung Okay. early start ng career or Okay. So, I wanna start off by saying na medyo talaga, may pagka-irresponsible talaga ako before in terms of my material possessions, ganun kasi. Honestly, medyo na-spoil ako dun sa aspect na to. Like, when I was younger, kahit nung elementary ako hanggang high school, kumbaga lagi ako nakakawala ng wallet, ng cellphone, gano'n. Tapos, kapag nawala ko yung phone ko, syempre papagalitan naman ako, pero papalitan lang siya ulit. Tapos parang di ako natuto, ganyan. So, I would say na wala talaga akong masyadong discipline in terms of just yung basic lang na pag-save ng money. Kasi hindi naman ako rich kid, pero parang kumbaga si mama ako na kapag wala na akong pera, okay? M-cash, mama cash. Na pag wala na akong pera, okay, tapos bibigyan na ulit ako ni mama. Tapos kahit wala akong naiipon, ganun lang. So, hanggang nung nag-college ako, may credit card ako. So, bukod dun, dahil nakatira ako sa Manila, pag naubos yung baon ko for a week, papayagan lang din naman ako ni mama na, sige, credit card mo na lang kung sobra yung expenses mo. So, as in, super, very, siya, parang irresponsible. There was also this one time nga na, hindi namin ito makakalimutan ng best friend ko. Bumili ako ng pants sa isang mamahaling brand, basta sa mall. Tapos, siya, 7K yung pants na yon. Ang kapal mo ako. Okay, hiyang-hiya na ako sa presyo nun. Tapos wala akong kaalam-alam na yung credit card ko, thrice siyang na-swipe. So yung pumasok dun sa bill, 21,000 para sa isang pants. Kaya gulat na gulat si Mama. Diyos ko po nung nakita niya yun na para So, na-carry over ko siya hanggang nag-work na ako. Nung sarili ko na siyang pera, ang ginagawa ko lang din kapag mag-save ako for a while, pero yung savings na yon para rin sa luho. Or nag-work ako as, hindi pa ako regular nun sa trabaho even. Hindi malaki yung kinikita ko, pero alam mo yun, meron akong Instax, meron akong DSLR. Kasi alam ko sa sarili ko na kapag naubos ko naman yun or kahit wala akong savings, anytime pwede akong humingi sa mama ko. So, ganun talaga. Until nung na-learn ko na slowly. So, parang 2019 na siguro. Doon nag-start na parang may change.
Oo. konting change. Meron ng konting change. So, nagkaroon na ako ng konting structure. Pero mamaya na natin mas pag-usapan Sa akin naman, well, contrary naman doon, ever since, yun na yung parang, parang by heart. Kahit nung nag-aaral pa lang, binibilang ko kung magkano naipon ko every week. Tapos, Ano yun, parang high school or college. Okay. Siguro Ayun pala high yung school? tanong ko sa'yo. Kailan ka nag-start mag-ipon? Kung LM pa lang ba, medyo Mag-ipon? na may kinikip ka na portion ng baon mo or Ko rin maalala masyado. Siguro high school, pero more of mag-iipon ako. May gusto kong bilhin, ganun. Pero hindi siya parang for the long term na okay. hindi rin siya ganun. Not even college. Nag-iipon ako pero may gusto kong bilhin, ganun. So, yun nga, ganun pa rin na pero I keep track yung finances ko. Hindi pa siya mas organized nung college, pero nag-work. As in, di ba yun nga, meron akong Excel sheet na as in, tinatrack ko per day, day by day, kung magkano yung nag-astos ko, magkano yung Kailan na yan? college. Ay, nung nag-work ako, doon ko talaga simulan yung Okay. sinimulan yung Excel sheet ko na yun. So, Kanyang mahiwagang Excel. I'd say medyo mas ako. Although hindi rin naman siya ibig sabihin na mas marami akong na-save. Pero, ayun nga, parang kahit papaano, meron akong structure nung simula nung nag-aaral ako ng college. Tapos hanggang nag-work na. So, alam ko kung magkano yung lumalabas sa akin ng pera. Alam ko kung magkano yung pumapasok. Magkano yung every month na gastos. Ganyan. Tapos, ganun din naman, nung first na mga sahod ko, dahil aware nga ako kung magkano yung sahod ko, kung magkano yung sa tithes, magkano yung bibigay ko sa bahay, magkano yung pamasahe ko. So, alam ko kung magkano lang yung pwede kong gastusin. So, kahit pa paano medyo nakokontrol ko naman yung ko. Kasi as in, simula nung nag-work ako, hindi na ako humihingi. As in, hindi na talaga, zero. So, parang minake sure ko na pagka aabot na medyo na yung pera ko, kontrolin ko na talaga para hindi ako parang mag-aalat ako ng kahit pa paano may 3K ako na wiggle room na just in case na may kailangan. As nag-progress yung career ko din from one work to another, mas mahirap pala pag pag lumalaki yung sahod mo. Kasi mas mahirap siyang mag-control kasi nga nasimulan mo siya sa maliit eh. Tas okay ka na dun sa finances mo na yun. So essentially nadadagdagan yung cash flow mo. So parang instead na ang instinct ko ay i-save yung majority nun, ang ko, bibili ako ng ganito. Mas malaki yung pangluho mo. Oo, bibili ako ng ganito. So naalala ko nun nung unang lipat ko ng work, medyo yung jump ko nun talagang na ako ng favor ni Lord na yung sahod. So as in, bili ako ng bili na sapatos. Majority ng mga sapatos ko Kailangan na... ko lang mag-declutter ng mga sapatos niya abangan soon. yan, abangan. Iwapost As in, na namin. madami. As in, lagpas 20 na ata ngayon. Doon ko, majority ng sapatos ko ngayon, nung sa second work ko yung nakuha. Ako naman, yung mga luho ko nun, dahil hindi naman kasing laki ng sahod may sahod ko. Mga lipstick. May ako bili ng lipstick. Tapos, kapag, kunyari sapatos naman, pag gano'n nakalaki, syempre magpapakit na ulit ako kay mama nun. Pipicture ako lang, ang cute nito, pink. So, yun. Ayun, parang naalala ko lang, speaking of tights, sabi mo kanina, yung sa akin, ikaw, kailan ka ba nag-start mag-tights? Mula bata ka ba? High school pa lang eh. Nagta-tights ka na? Parang ang ko nun, yun talaga kaya na-organize ko yung ganun ko sa baon. Parang 10% pa rin yan. Pwede nyo ipang tight, parang ganun. So, as in ever since, na-practice ko na yun. Oo, na-practice ko na yun na, kunwari, hindi ko malala kung magkano ba yung baon ko nun. Pero as in sure yun na, kunwari, kung abutin man ng 500 per week, 50 pesos, yan ako sa church. Tas 50 pesos offering, ganun. As little as that. Okay. So, hanggang nung nag-work na ako, kahit pa paano, mas madali for me na mag-set aside. Kasi nga, high school pa lang, tas college, nandun na yung ko. Yeah. So, sa akin kasi, yung kahit medyo ilang years na ako nag-church na, nasa small group na ako, actually, yun yung parang hindi ko agad maintindihan. Kasi coming from a religion na dati kasi kapag yung sa simbahan, kung nasaan ako before, pag nagbigay ako ng 50 pesos doon, parang lang, yaman ko na. Parang yabang ko pa nang pag hindi 20 yung binibigay ko. So, kahit nung nababasa ko sa Bible,
yung principle ng tithing or yung sinasabi ng mga verses na first fruits of your produce, parang hindi ko pa rin siya gano'n naiintindihan. Mm-mm. And nakakatuwa lang din kasi yung mga leaders ko nun, never nila akong, kahit sabihin ko yun sa kanila, na, ay, ate, hindi pa rin ako nagtatithe, hindi ko pa rin siya gets. Parang wala kahit isa sa kanila yung sabi na, hala ka, or required yan dito, dapat magbigay ka. Wala, parang hinayaan nila ako, nilid nila ako na parang i-reveal, isik ko yon and ma-reveal sa akin yun ni Lord personally, ano ba yung heart ng tithing. So slowly, hindi ko na maalala yung first time akong nakapag-tithes. Pero hindi, parang medyo masakit pa yun sa loob ko noong una. Oo nga, no, parang yung provision sa akin ni Lord nung nagtatrabaho ko, hindi lang naman siya dun sa salary ko mismo Even yung ability ko na magtrabaho, na malakas yung katawan ko, na gumagana yung utak ko para mag-work, lahat yun, galing yun kay Lord. So, yung 10% na i-return ko sa Kanya, yun yung baseline ko pa kasi nung umpisa, yung 10%, parang ano ba naman yun kung 100% galing sa Kanya lahat. As I was doing it, parang I learned to love yung discipline ng tithing kasi doon din ako nagkaroon ng structure. Na kapag yung sweldo ko na medyo tumataas nung nakapunta na ako sa academe, ganyan, parang medyo excited na ako nun mag-tithe. Parang ganun na ako na, okay, yun yung pinakauna kong gagawin. Pagkapasok nung sweldo ko, parang magpe-pray pa ako minsan, parang, yay, Lord, may sweldo na ako. Tapos, ko na yung tithes, tapos saka ko isa-save yung 20% ng sa akin. So, doon nagsimula yung structure ko na 10% tithes, 20% savings. Tapos, bago na-open sa akin yung mga insurance and everything. So, sobrang thankful lang din ako kung paano slowly, even with the little that I had before, tinitch sa akin yun ni Lord, honoring Him doon sa aspect na yun. Kahit pa paano, I would say, nung time, yun nga, nung single ako, balance siya ng may times na mas disciplined ako sa finances na yun nga, sa investments, nagsisave. May times na mas yung maluho. So, parang hindi ko rin masasabi na Hindi nakaipon. siya linear or Hindi parang rin- ganon-ganon din. hindi ko rin masasabi na nakaipon talaga ako. Especially for people na yung yung salary nila ay allotted talaga for the family, Yeah. pag-support. So, parang to be able na mag-set aside for insurance or investment or whatever, talagang mag-i-effort or even hindi talaga. So, Hindi pa yun yung priority kung sobrang maliit pa lang kung ibawas mo na lahat ng mga bills tsaka yung mga expenses. Actually, ikaw yung nag-encourage sa akin nun, di ba, mag-MP2? MP2. So, 2021 yun. Nakakatawa yun. Pero, yun, bukod sa insurance ko, yung MP2, so, yun na yung parang dahil dumadagdag na siya, yung mga pinaglalagyan ko, parang somehow, may mas structure na talaga siya na 10% tithes, 20% savings, bills, nag-aambag naman ako kahit paano sa bahay. Oy, ako sa kuryente. Yun, tapos, yung life insurance, tapos MP2. Yung kay David kasi sobra talagang complicated, tsaka parang boss level yung structure nung kung paano siya nagbabudget or paano siya nag-handle ng finances niya. Pero yung sa akin kasi, as in, ganun lang kasimple. freestyle. Oh, hindi freestyle yun, may structure na nga. Oh, I mean, sige. Hindi siya, Tama. hindi man ako, nag-try ako mag-track before, pero hindi ko rin talaga siya napangatawanan. Pero, ang point ko lang is, importante kung ano yung mag-work sa'yo na system, na kahit nasa utak mo lang siya, so that every time na papasok yung sweldo mo, hindi ka lang matetempt na kung ano-ano yung pinagbibili, thinking na marami ka pang pera. So, parang yung system ko na yon in my head na kung ano yung top priority ko, literal na yun yung unang-una kong ibabawas dun sa salary ko. It helped me to actually, just really parang kahit gano'n lang siya kasimple or kaliit, I feel like na kung paano ako naging consistent doon, in the long run, parang yun, na-develop na rin talaga yung discipline ko sa paggastos ko. Nung inuna ko talaga, yung first things first talaga, like keeping the main thing. Ang parang biggest ko na regret siguro, I would say, sa finances, yung mindless ko lang sa mga investments, lalo nung medyo mas naging aggressive ako dati stocks lang tas nung na-open ako sa crypto,
Yun Yeah, talaga. nung bago pa lang kaming dalawa, cellphone siya ng cellphone kasi talagang Babantayan mo yung maya crypto niya eh. binabantayan yung crypto na yun. Gigil na gigil ako dun. Pero hindi So, ako ayun, nagsasalita. crypto, tas yung Axie noon, nung time nung pandemic. Yeah. Mishandling siya kasi ano siya, led by emotions siya sa akin eh. Parang dahil pakiramdam ko, kaya ko siya i-handle financially. Parang may capacity ako na, sige, ano natin yan, sayang, parang ganun. Go ako. So, as in, kahit credit card, go ko yan. Siyempre, hanggang unti-unti, lumaki siya na lumaki. Tapos, yun nga, dahil pandemic yun, so kung ano, as in, pababa. So, parang hinayaan ko na lang, sige, bala na. Matulog ka na lang Yeah. dyan. So, Buti nga ano dun siya, sa... harsh lesson siya for me. Ano yung ginawa mo dun sa mga pera mo sa crypto? Ayun, well, nung hinayaan ko lang siya matulog doon, parang binalikan ko siya nung bibili na ako ng singsing. Parang Sa akin pa rin napunta yung binenta mga ko lahat yun sa ng ano, crypto. as in binenta ko lahat ng stocks ko sa sa crypto. Ganon din yung sa Philippine stocks, nagamit ko rin yun nung na hospital si mama. As in binenta ko lahat yun. Kahit na palagi. Dun, kahit pa paano, yun nakatulong naman sa akin yun nung time na yun. In a Pero way, in a actually. way, anything naman na led by emotions, Mhm. gagawin mo lang siya just because kaya mo. Yeah. Hindi pa rin siya mag-end up ng maganda. Naalala ko lang din, kaya rin siguro slowly nag-mature or parang nag-less yung consumption ko habang tumatanda ko noon. Naging aware ako sa environment. Parang naging environmentalist ako noon. So, kapag environmentalist ka kasi, papasok din doon yung mindfulness mo sa consumption mo. So, consumerism kasi talaga yung malaking factor kung bakit madaming mga resources na nasasayang, natatapon, parang domino effect siya. Doon ko rin in-start yung parang minimalism na lifestyle. So, kahit papano, nagtithink twice na ako noon kapag may bibilihin ako na kailangan ko ba talaga to, importante ba talaga to, or gusto ko lang siya at the height of my emotion ngayon. Parang gano'n na, uy, pink! Bibili ko ba? Dahil lang pink? Gamit mo ba? Parang gano'n ako, gano'n ka-impulsive buyer nung naisip ko na saan to mag-end up, sa landfill to mag-end up kapag inipon ko lang to mga makeup ko tapos tinapon ko lang din lahat pag di ko naman nagamit or nag-expire. Something like that. So, Balik tayo doon, honoring God in our finance. yes. So, maraming ways para ma-honor natin si Lord through our finances. Money as a tool and not a master. So, personally sa akin, mas naging siya sa akin clear lalo nung nag-work na talaga siya yung finances parang as Christians. Yeah, kasi powerful talaga yung money eh. And honestly, hindi rin naman siya to the extreme kasi inherently hindi naman evil yung money in itself. Pero sabi nga dun sa verse, diba, yung love for money, yun yung naging root ng evil. So, in itself, it's a powerful tool if used in the right way. Kung paano... Even si Jesus, di ba? Yun yung sinabi niya na we should be shrewd dun sa pag-use ng money. Kung yung mga masasama nga nagagamit nila in a good, I mean, in their own parang selfish way, parang why not use it for advancing the kingdom. So just like kung paano lang din yung sa social media, ganun lang din siya. It's a powerful tool, pero bad siya as a master. So kahit anong bagay naman sa mundo ganun, na yung money, if we think about it, na kung gagamitin natin siya the way the Lord wants us to use it, grabe lang din kung paano mabibless not only yung people na nakapaligid sa atin, even yung community, di ba? Sabi ni Jesus, parang it's mahirap para sa mayaman. It's easier for a camel to go through dun sa butas ng karayom. Than a rich man. Than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Mga disciples. Parang nagulat sila na, di, big sabihin ba, wala na makakapasok sa langit? Kasi nga, parang ang understanding, even way back then, yung mga taong mayayaman, it would seem that they are being blessed by God. Kasi, sila rich wealthy. Sila in, finances, in property. So, parang it would make sense na, syempre, si Lord naman din ang bless siguro sa kanila. Pero nga, ang point naman doon ni Jesus is, kung doon nga yung parang ginawa mo siyang master, doon na magkakaroon ng, mag-iiba yung story. Kasi nga, hindi ganun mag-work yung, ni Lord eh.
So, parang ganun din sa atin na in honoring God sa finances natin na Lord, paano ko ba to gagamitin? Mhm. Para kanino ko ba to gagamitin? Pag si Lord, di ba, pag siya yung nagbibigay ng blessing, He doesn't add sorrow to it. So, kumbaga, kapag meron, kunyari, nangyari sa'yo, na kinikwento mo kanina, na lumaki yung sweldo mo, hindi mo mako-consider na blessing all the time yung pag-increase ng material possessions. If, in the first place, tama yung posture ng heart kung paano siya ginagamit. So, Nari, nanalo ka ng loto. Boom. yeah. Pag 100 nagigano ka, million. kamayaman bigla. Sabi sa Proverbs 30 verses 8 to 9. First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Nung time na yon, dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa naman ako ganun ka-equip in handling my finances, hindi ko pinagpipray na yumaman ako or lumaki yung sweldo ko. Parang ang prayer ko noon kay Lord is yung enough lang, Lord, yung kaya ko lang ma-handle ngayong time na yon, kung ano yung capacity ko pa during that time. Pero hindi rin naman hindi ko rin naman sinasabi na magpakamartir na lang ako na ay wala na, kahit wala tong pera, Lord, okay na ako. Kasi kailangan din naman talaga siya. Really rely on the Lord, whether in lack or in plenty. Yung just the right amount kung ano yung kaya kong i-handle during that time. And I think in-answer niya naman yun. Kasi, ayun, just enough lang talaga. Parang, syempre, majority of how we can honor God is through our tithes. Balik tayo doon sa tithes. Naalala ko lang din, yun, shinare ko nga dahil ever since, nung high school pa lang, ever since nga nagkaano na ako ng pera, whether baon yan or ano, parang nandun na practice na sa akin yung pagta-tithes talaga. So, naalala ko yung sa Bible Project, yung topic nila about sa finances din. Parang you can start small. Kasi magkaiba talaga yung ever since bata ka, nagta-tithes ka na, tapos bagong believer ka, magta-tithes ka. Mahirap siya talaga na concept eh. So, parang hindi siya parang, dapat, mag-tithes ka na. Parang dapat 10%. Mm-hmm. Parang, yung literal, ideally, maganda naman talaga yun kung na-convict ka agad na gawin yun eh. Mm-hmm. Pero practically, pwede siya talaga magsimula, start small, hanggang maging consistent. Yun naman talaga yung point nun. Parang to be able to do it freely. Mm-hmm. Na maintindihan mo talaga na yung heart para ng saan ba tithing. talaga yun. Yeah. And kapag gets mo yung heart ng tithing, you will see it as a baseline. Na you can even go beyond 10% kapag, 'di ba, pag nag-grow na yung heart mo sa towards generosity. Kasi I really believe na habang nag-thrive yung relationship natin kay Lord, it's not that, talagang ayaw na natin sa mga material na bagay, pero it's more of tumataas yung level of contentment mo on what you have now, and you are becoming more wise in stewarding your own resources at the moment. So, hindi ka rin yung parang kailangan more and more and more. Kung ano yung meron ka ngayon, pwede mo nga mapalago pa yun eh. Naging kontento ka lang din sa mga bagay na meron ka. So, yun yung sa tingin ko pinaka-benefits of learning from God how to handle yung money talaga natin, yung character building in that aspect na hindi ka yung parang never truly satisfied. Kailangan kapag 20, pag 30 na yung Jordan ko, successful na ako. Nakakompleto ko na yung Jordan 1 hanggang Jordan, hindi ko malala, 27 na ba? Oo, ganun. Kaya parang, yung narealize ko lang din yun ngayon. Kasi dati nga, nung bata ako na from someone na palaging updated yung gadget, tapos kapag nawala yung cellphone, gusto ko yung bago ulit yung bibigay sa akin. Alala ko nung college ako, nung 18 years old ako, may gift sa akin si mama, yung latest na iPhone. Tapos, dahil nilalabas-labas ko lang siya sa Manila, nanakaw siya sa akin. Tapos sa susunod nun, parang binilan lang din ulit ako ng mahal din ulit na cellphone. So, parang ganun yung gusto ko before na palaging updated yung gadget, palaging in ako, or parang kung ano yung trending, dapat meron din ako nun. I already have what I need in Christ. So parang nagre-reflect din siya sa cellphone ko na parang okay lang kahit hanggang ngayon iPhone 10 pa rin to. So I can be content
with what I have right now, na sobrang layo lang din kung paano ko nakikita before yung mga material things. Parang ngayon, I am more than happy to receive yung mga pre-loved clothes ng mga tropa ko. Shout out sa'yo, Ma'am Meg, yung mga nagbibigay sa akin ng damit, sila Lady, yung mga friends ko. Parang ang saya lang na you find joy even doon sa mga ganong bagay na pag hindi na out of that game ka na of proving yourself out to the world through yung mga finiflex mo na mga gamit, ganyan. Ako lang yun hindi ko naman sinasabi na Tsaka yung mga may updated na iPhone dyan, masama kayo. Ako lang yun. Di mahirap talaga yung kita eh. Ako din, gano'n din sa sapatos. Parang dumating ako sa point na parang gusto ko na naman, ang ganda na ito sa sapatos, gusto ko na naman bilhin. So, parang nariyahan ka sa later on, na-realize ko na next month, next year, meron na namang bago na magandang sapatos na for sure, magugustuhan ko pa rin yun. So, alam nga naman na every time na may bibiling ko siya just because kaya ko siyang bilhin or dahil feeling ko deserve ko siya na bilhin. So, parang ano pa rin talaga control nung kung paano mo lang talaga yung saan mo gagamitin, kung ano ba talaga, kung kailangan mo ba talaga. It's not about achieving financial freedom but financial peace, na at peace ka on what you have, pero hindi rin naman yung palagi kang nagigilty kapag may bibilihin ka na. 'Di ba? Parang parang naging legalist ka naman na kailangan i-neglect ko yung mga gusto ko para i-honor ko sa Lord. Hindi naman ganoon siya ka-extreme na meron pa ring peace in how we spend, even when we spend for ourselves. Sa topic nung Sunday na sabi doon sa point ni Pastor Dem, sabi diyan, in stewardship, the focus is primarily communal, not really to be wealthy, but to be generous on how to honor God in our finances. Hindi siya to get all the things for yourself, but rather parang paano mo mabless yung ibang tao, parang paano ko maka-help na lahat ng meron tayo is meant to be shared sa ibang tao. Yung heart ng generosity na alam mo naman kasi in the first place na hindi yun sa'yo. Na it's just a resource that, or yung blessings na yun, channel ka lang or pinagdadaluyan ka lang. Hindi mo rin makikita someone na napapagod kang magbigay kasi hindi naman ikaw yung nagpo-produce lang in the first place. Yan, move on tayo sa next point. Practical advices. Practical advices from David. Sa ating dalawa, syempre, kung meron ka rin may input. Okay. First, siguro, unahin ko lang siguro sa part ng yung mga pwedeng pag-investan or whatever. Maraming ways. Yung iba, pinakamadali siguro I would say MP2. Kasi nga yes, I have that. Noong 2021 ko siya sinimulan. So, saktong 5 years this year. Malaki na yung tinubo niya. Si MP2 ay government, kay Pag-ibig siya. So, dahil government funded yung na yon, insured yung kung magkano binibigay mo. Every year, magbibigay sila ng dividends. Pero, syempre, pag naglagay ka sa MP2, locked in siya for 5 years. Yung iba naman, other ways to invest, yun yan, nandyan yung stocks. Pero maraming ways para to acquire properties, mga ganyan, or acquire assets. So, personally, ang ginagamit lang namin yan, MP2. Banks and online banks na ginagamit namin, yung Maribank, dating C-Bank siya. Dahil, siya, every week meron siyang free transfer. So, malaking bagay siya na wala kang kailangan na fee kung meron kang isend sa ibang tao or ano. Ako kapag ganun, dahil gusto ko mabilis, wala pa sa service fee siya. Sobrang niya sa ganun. Malaki yun 15 pesos kada transfer. So, pag inan mo siya in a year, malaki siya. Yeah. So, Maribank, tapos BPI, dahil mas madaling mag-withdraw gamit yung BPI or BDO. Tapos, basta marami akong bank BDO, BPI, Union Bank. Tapos, GoTime din, ginagamit ko din yun. Tapos, Maya, GCash. So, depende na lang talaga sa'yo kung saan mo siya mas may-utilize. Kung madalas ka nag-GCash, edi mag-GCash yung gamitin mo. Pero, yung safety kasi naman ka kung sa digital banks talaga. Pero, even then, ang ginagamit ko nga yung Maribank. Basta minimake sure ko lang din na wala akong ibang kiniklik na kung ano man. Kasi,
very ano yun eh, very easy talaga na ma-hack kung may kiklik ka na pang scam. Principle as budgeting nung single na 10% kung magkano yung lalabas dun sa pera ko, automatic yun, naka-alat na yun. So, alam ko na ito na yung pang tights, tapos kung magkano yung sa bahay, ibibigay ko na kila mama. So, yun yung mga tas kung magkano yung sa insurance, kung ako kasi nung time na yun, nung nag-start ako, ang bayad ng insurance ko quarterly, 'di ba ganun din naman sa'yo quarterly. Yeah. So, pero kahit na quarterly, dahil parang pa rin na mas madali pa rin, ang ginagawa ko pa rin, every month, nagsisave pa rin ako nung panghulog ko. Kunwari, naghulog ako. So, nakaalat na siya. So, by the time na kailangan ko magbayad, meron na ako. Kahit na quarterly siya. Tapos, ganun, meron akong parang 20% savings, ganyan-ganyan. Pero ko pala, King of Extra pa rin siya, parang principle lang siya, hindi ko rin man talaga siya nasusunod ng as is. It's a good guide. Good guide lang din talaga siya. Tapos credit cards, mini-make sure ko lang din talaga na natatrack ko yung expenses ko, na alam ko kung kailan yung bayaran, alam kung kailan yung statement. So, by the time na yung statement, doon ko lang siya ulit gagamit. Dalawa kasi yung credit card ko. Magkaiba yung So, by the time na mag-statement, yung isa na yung gagamitin ko. Doon sa cash na meron ako, kaya ko siyang bayaran agad. Ang credit card ko nung single ako, mama. Ngayon, ang credit card ko na David. Ang saya. Only funds. Hindi naman dapat matakot gumamit ng credit card as long as kaya mo talagang i-manage i-handle yung impulsivity mo. Nung nawalan ka ng work, 'di ba, nung medyo na tight tayo sa budget, yun yung time na lahat ng libre dun sa credit card mo. Nagamit natin yung mga kinakain namin, laging libre dahil sa points. Kapag tinuturuan din kami sa church, sa mga seminar in handling finances, yung importante talaga is going to the principle. So, pero itong specific question na to, yung sasagutin namin for this portion, sabi niya, what's your reason for not buying a property or a car? Ako muna kasi ako yung simple lang yung sagot ko. Tapos ikaw na mamaya. Yung point ay single. Okay. Sa part 1. Ay, as a single, hindi ko naman talaga kayang bumili ng kotse ng single ako. Okay, hindi ko kayang bilhin. Yun yung sagot ko. Hindi, dahil na-open yung eyes ko dun sa effects nung overconsumption sa environment. Yun talaga yung pinaka-reason ko kung bakit ayoko ng kotse na sarili ko. Nakakalungkot lang kasi dito sa Philippines, measurement talaga ng wealth ng mga tao yung pagkakaroon ng kotse. Shows how messed up lang din yung... Yun kasi easiest way. Mas convenient naman talaga, pero... And it shows how messed up kasi yung transportation natin dito sa Pilipinas. So, nasasad ako dun sa aspect na yun. Pero happy ako na si David, yun din yung thinking niya na hindi talaga namin goal anytime soon to buy our own car because of many reasons. And one is that na ayokong dumagdag sa traffic. Okay? Ayokong dumagdag sa traffic sa Pilipinas. Ayokong dumagdag sa pollution. And for me, okay lang sa akin mag-commute. Pero yun sa akin. So, environmental reasons and ayokong dumagdag sa pollution sa Philippines. That's my reason. Ikaw? Sa akin, actually parang, yun talaga yung madalas na parang ilang years pa lang ako nag-work na parang agad ay ba't di ka pa bumili ng sasakyan? Yeah. Ang reason ko nun ay, hindi ko siya talaga makita na kailangan ko na agad that time. Tapos, aside from that, alam ko kasi kung magkano yung monthly eh. So, ayoko na yung cash flow na meron ako, magliliit siya ng sobra. Tapos, magtitiis ako na ganun lang kaliit. Para makabayad. Just because gusto ko na magkaroon ng kotse. Hindi ko pa talaga kaya. Naman nga. This is not us shaming yung mga may kotse, no? Pero this is just us knowing our lifestyle enough and knowing yung means namin and yung capacity namin. And for us, hindi talaga siya para sa amin. Mas lalo, nung nag-work from home na nung pandemic, all the more na hindi ko na talaga kailangan ng transport. So, lalo na ngayon. Mas lalo siyang, siguro kung ngayon, tas umapasok ako sa office, baka medyo mas mag-iisip ako. Pero, yun nga, dahil work from home ako hanggang ngayon, hindi na siya talaga. Tapos, aside from that, mas lalo siyang naging solid. May nakita kasi ako na statistics nun eh, na kung gaano kadami yung number ng sasakyan sa Metro Manila pa lang yun. As in, sobrang, OMG. Parang nagulat ako na ganun kadami na, ba't ganun kadami? So,
Depende talaga sa lifestyle yan. Kung nagre-rent Rent. lang talaga kami. Kasi Yes. bihira lang talaga kaming Ang saya umalis. mag-rent. So, nagre-rent lang kami kung kailan namin kailangan. Mhm. Mas madali siya kasi syempre hindi mo kailangan ano yung maintenance, yung monthly na hulog, yung Mhm. whatever. Mas So- pipiliin naming gastusan ng gamot, ng pampagamot ng mga aso namin yun. No, Ng dog food. At least doon na lang muna mapunta kasi yun naman yung mas kailangan namin yung kaysa mapunta sa pagbabayad sa kotse. Lang naman So- namin doon is just really assess ano bang kind ng buhay yung meron ka ngayon. I don't think that would give you much peace at night na alam mo sa sarili mo na hala, sa susunod na buwan baka mangutang na lang ako kasi bumili na naman ako ng mga bagay na just for the sake of it. So, yun talaga pinakamahirap lalo for sa generation ngayon sa kung paano yung social gaano pa ang media ba social media. naman? So, sobrang hirap niyang gawin talaga. Yeah. Especially na everything you see on social media, parang pwede mong isipin na ba't sila ganun naka-successful? Mhm. Or ba't yung mga social media influencers Dapat ako or rin. dapat ganun Mhm. din ako? So, Comparison talaga. especially for single professionals, kaya ganun din ka-important na you really know yourself. Ano yung, alam mo Yeah. kung ano yung Yung values capability mo. ng finances mo. Mhm. Ano yung importance sa'yo, ano yung priority mo. Family mo ba? Yung pag-help mo ba sa kanila? O alam mo lang talaga kung ano yung kailangan mo. Mhm. Yun. Again, random recommendations. As David mo na mauna. Tinapay Artisan. So, yan yung name. Tapos, yung branch nila pinakamalapit na branch nila sa amin, sa may Regalado. So, maliit lang yun. Maliit lang na ano. Pero, as in, tapos, Wednesdays to Sunday lang ata siya bukas. Yeah. Monday, Tuesday, Kabisado sarado. namin yun. Monday, Tuesday, sarado. As in, Sobrang legit siya. sarap. Legit siya Grabe na yung tinapay. quality ng pastry doon. Sabi nga nung tropa namin na yun na nakapag-Paris na. Legit daw nakalasa nung croissant na nakain niya sa Paris, yung sa tinapay artisan. Oh, bukod sa masarap, yung quality mismo nung tinapay. Yes. Yung lambot, kahit kunwari yung ano na ng one day, tapos pang init mo, ganun pa rin yung quality niya. Mhm. Parang freshly baked pa rin. Strawberry So, Danish, my favorite. Ayun, grabe yun, legit. Ay, Must the best. try. Tinapay Ikaw? artisan. Sa akin, tinapay din. Sarah's Bakehouse. Our favorite also. Favorite din ng tropahan namin yan. Sobrang sarap ng egg pie nila. OMG. Ayan, sa akin yung burnt Basque Cheesecake. Yung favorite ni David doon. Dahil din sa Sarah's Bakehouse, natutuwa akong kumain ng cheesecake. Ayoko talaga ng cheesecake before, pero nung natikman ko yung strawberry cheesecake nila, OMG, sobrang the best. Sa SM lang din namin siya binibili. Parang may maliit na stall lang sa may annex ba yun. Basta, yeah, it's our favorite comfort food and every time magkikita kami ng barkada namin, it's either tinapay artisan yung kinakain namin or Sarah's Bakehouse. Yes, good quality of bread. That's Ayun. it for our Third finance. episode and first part ng finances. So, watch out dun sa second part. Stay tuned. So Stay we'll tuned. be focusing on doon sa part 2 namin, how we handle our finances as a married couple. Yes. For our previous episode, click here, Click here. Fish Sunday. Subscribe, like, comment, and So, like, subscribe. share. Kung ano mang gusto nyo. Yun lang. So, see you on the next one. Bye-bye!